Of course, no, para ako nga pala si Doc Marvin from Tanawan, Leyte, sa Leyte. Actually, yung masasabi ko ho dyan, yung ginagawa, yung pamumuno ni Martin ngayon, hindi po, para sa amin, hindi hindi sulit eh. Kasi yung ginawa niya doon sa amin, yung ginawa niya, yung gaya ng AKAP, gaya ng mga ayuda na galing sa gobyerno, na pinipili lang nila yung pinamimigyan nung time na nagpapa-implement yung ating national government ng mga programa para sa gobyerno. At ang mahirap pa diyan, yung mga programa na yan, ginamit nila sa politika para sa mga personal interest nila doon sa aming bayan, doon sa Leyte. Especially sa first district ng Leyte. Kamusta naman yung mga kalsada nyo doon? Mga flood control? As of now, yung mga kalsada namin doon, ganun pa rin, lubak-lubak pa rin. Yung mga flood control naman doon, talagang sinasabi ni Martin na wala raw flood control o wala siyang mga ghost project doon. Hindi po totoo yan. Dahil doon po sa Leyte, talagang marami doon, mga flood control na silently lang, hindi na-expose because lahat naman ng media doon lahat ng mga opposition doon, tinatapalan nila ng pera para hindi makita yung mga anomaly ni Tambaloslos. Kaya ako po, bilang taga-Leyte, hindi pa ako naniniwala na yung aming pong distrito ay walang flood control. Especially mayroon pong mga flood control doon na hindi lang na-expose sa national. Pero yung sa nakuha namin po dito ay lalabanan mo daw siya ng congressman is coming. Most probably po kasi doon po sa amin lahat po ng oposisyon takot. Mahigit ilang dekada na po ang nakalipas. 33 years na ang mga Pitilya, ang mga Romualdez na more than nasa mga 50 years na mula pa sa kanununuan nila. Until now, sila pa rin ang mga namumuno doon sa amin. Walang political will sa amin, sa aming probinsya. Sila na lang ang namumuno sa aming bayan, sa aming lalawigan. Kaya ito po hindi ko ambisyon, ito po vision ko na kung sakasakali po tayo ay lulubin ng Panginoon na dalhin tayo sa mga pagkakataon na yan. Pero sigido po tayo at desidido na labanan po ang mga dinastiya, especially sa first district ng Leyte. Pero sir, nung nakaraan na pinag-disqualify niya yung kalaban, baka ko kayo mag-ganun lang din, papadisqualify nyo nila. Actually, nag-usap naman po kami ni Ate Nini Bacali, yung ating kasamahal sa Masada. Napag-usapan namin na kami po ay magpupulungan this coming 2028. Kung ano man po yung nangyari doon sa kanya, siguro hindi na po mangyayari ngayong 2028. Dahil ako po ay sigurado at kumpiyansado na ako po ay purely at pinanganak sa Leyte. At doon din po ako talagang lumaki. Kaya ako po ay talagang wag lang tayong gawaan ng mga karahasan. Kasi yan po talaga ang hilig nila. Pag alam nilang may lumalaban, either na takutin ka or bayaran ka. Ang may pagmamalaki ko lang po bilang simpleng ordinaryong mamamayan po sa amin, hindi po mabibili ni naman ang aking munisipyo at ang aking pagkatao para ito ay pumanit sa kanila. Hindi po. Yan po yung may pagmamalaki ko sa aking sarili. Sir, bilang ko kayo mo ay doon mismo sa lugar ni Martin Romualdez, kamusta naman yung mga tao doon? Andun pa ba sa panig ngayon ng mga Marcos or nasa mga Duterte pa rin? Yung mga tao po natin doon, 99% po yan. Puro po yan Duterte. Yung mga siguro, may mga pailan-ilan na nasa kanila, yung mga nakikinabang. Dahil ang ginagawa naman nila, binibili nila, binabayaran nila bawat tao pag tuwing eleksyon. Kaya paano ka magkakaroon ng transparency and accountability at pagbabago sa amin kung sila na lang ang namumuno doon? Din yung mga tao doon, more on silently, yung mga against sa kanila. Kasi nga, walang lumalaban. Pero once na may lumaban yan, baka first time in history, magayat tayo sa Cebu na nagbago yung ihip ng hangin. At yan po ay gusto rin natin na mangyari sa lalawigan ng Leyte, especially doon sa district po namin, sa first district of Leyte. Pero mga Romualdez ay nag-giso impeach Vice President Sara Duterte. Bilang kayo ay taga-Leyte, ano bang stand ninyo pagdating sa impeachment ni Vice President? Of course po, tutol po tayo dyan sa impeachment na yan. Dahil alam naman po natin na yan po ay napatunayan na lang po na wala pong kasalanan at nagamit ng maayos yung confidential fund ng ating Vice Presidente. At yung ginagawa nilang impeachment, yan ay political harassment nila. Yan ay kaduwagan ng previous administration dahil takot sila na labanan sila ni VP Sara. Dahil alam nila na wala sila may papanalo sa 2028. Kaya ako bilang waray, titindig ako sa no to impeachment ni VP Sara. At remember, doon sa lalawigan ng Leyte, kung makatandaan nyo, isa lang po doon yung nag-yes ng no to impeachment. Yung congressman po ng
5th District na si Congressman Mercado. Most probably doon, lahat po sumang-ayon doon sa impeachment ni VP Sara. Kaya yan po, kung tayo ay mapagbibigyan ng pagkakataon, yan po ay talagang tatapusin natin at wawakasan natin ang dinastiya sa Leyte para hindi natularan ng ibang mga probinsya at lugar. Sir, usapang PPRRD ho, pagpadala ko sa kanya sa DAIG, ano kung stand po ninyo? Ang masasabi ko lang po diyan sa ginawa nila kay PRRD, yan po ay labang sa ating saligang batas dito po sa Pilipinas. Dahil nagpa-functionalize po yung ating mga court dito or functionalize in a court dito sa ating bansa. Ba't natin kailangan papasukin yung mga banyaga at mga dayuhan dito sa ating Pilipinas? Na alam naman natin na wala na tayo sa ICC. Humiwalay na tayo sa ICC. Kaya kung meron man dapat dalhin sa ICC, hindi si Trillanes dahil yan, bakit unang-una? Bakit siya yung nagiging implementator ng mga warrant ng ICC? Hindi naman siya recognize ng ICC. Ano ba to? Ano bang nangyayari sa Pilipinas? Kaya ang hiling po natin, ako po bilang kinatawan, in behalf of Leyte, mga people of Leyte, nanawagan po tayo na ibalik na po si PRRD sa ating bansa. Sir, nandito na ho sa Senado yung impeachment ni Vice President Duterte. May mensahe po ba kayo sa mga senador? Ang mensahe po natin sa mga senador, sa tracing senador na nandiyan, tuloy-tuloy lang ang inyong paninindigan dahil alam naman natin at naniniwala tayo na yung impeachment na yan ay hindi po yan karapat. Unconstitution po yan. Hindi po karapat dapat yan na umusad. At hinihiling natin na right now, ibasura nila yung impeachment na yan. Dahil yung impeachment na yan, ay yan po ay daan ng pamumulitika ng mga kalaban ni VP Sara sa darating na 2028. Kaya sana, hinihiling po natin ng buong sa puso natin hinihiling na ibasura na po yung impeachment na yan. Sir, ano masasabi niyo kay Ms. Mary na pagkatapos ng botohan ay nahimasmasan, nagulat, na sabi niya ay he decided to turn down minority? Ang isa lang, ang opinion ko lang niya, ang masasabi ko lang kay Minsubiri, wala siyang paninindigan. Kasi kung may paninindigan siya, hindi niya alam niya, bawat iisipin, bawat sasabihin niya, dapat control niya. Isa lang ang diyan kay Minsubiri, wala siyang sariling disposisyon, wala siyang sariling paninindigan sa sarili niya. Kaya, sorry, nawala na ako ng bilib sa'yo, Minsubiri. Kay JB Ejercito po, ano pong masasabi niyo sa kanya, sir, sa tuluyang pag-join din sa minority? Yung ginawa nila, yan sila GB Ejercito at saka si Minsubiri, ay ganoon din po yan. Masasabi rin natin na walang panindigan. At yan po, ang ginawa nila ngayon, yan po yung pagtatraitor at pagtataksil sa taong bayan. Dahil ang nag-elect kay VP Sara, taong bayan. Igalang natin, respetuhin natin yung 32 million na bumoto kay Sara. Kung mayroong mga impeachment na gaganapin sa 2028, antayin nila. Huwag ngayon at hindi yan ang tamang venue para gawin nila yan sa ating pangalawang Pangulo. Dahil taong bayan bumoto sa kanya, hindi yung mga senador. Sir, ano yung pangalan mo ulit? Ako po si Doc Marvin Cunha-Giron. At ako Vice Chairman si Attorney David Castillon. At of course, ang become National President namin na si Attorney Mark Tolentino. Yan po. Yes. Sir, pero sa tingin ho ninyo, bakit ho kaya pinagpupusan ho nila yung impeachment na meron na ho tayong mga korupsyon na nagaganap sa bansa ko natin? Ngunit nandito ho sila sa impeachment na ito. Ano ho sa palagay ho? Yung para sa akin, yung thinking ko dyan, dahil kabado na sila, dahil malapit na yung 2028, next year, filing na. Kaya, imbis unahin nila yung problema sa flood control na yan, unahin nila yung problema sa kahirapan at sa pagtaas ng bilihin at pagtaas ng krudo natin, ng ating problema sa ating economic, inuuna pa nila yung impeachment. Ang impeachment kasi, malaking threat sa kanila. Kasi once na nanalo sila sa impeachment, sila na lang ang magpapatuloy na mamumuno sa ating bansa. Kaya sana, ang hiling natin sa sambayanang Pilipino, magising po tayo at magkaisa. Labanan natin ang dinastiya ng Marcoses, dinastiya rin ng Romualdez sa aming rehiyon. Sir, despite na alam naman ho natin na hindi ho malabong ma-impeach ho si Vice President Sara Duterte, pero kung sakali ho, mangyari ho yung bagay na yun, ano ho ang magiging epekto nito sa taong bayan? Malaki po ang magiging epekto. Dahil una, mawawalan tayo ng leader na talagang may taos-pusong pagmamahal sa ating bansa. At napatunayan na po yan ni former PRRD during nung term niya na talagang naging maayos ang ating bansa at naging tahimik ang ating paligid laban sa kriminalidad, laban sa korupsyon, laban sa droga.
At yan po ang inaasahan natin sa mga darating pang mga panahon. At once naman na yan ay manaig, yan kasamaang hinahangad nila, talagang hindi na natin, para sa akin, hindi na natin alam kung saan tayong direksyon pupunta. Kaya ngayon pa lang, sana pigilan na natin yan. Huwag na natin hayaan na abusuhin nila ang kapangyarihan, abusuhin yung institusyon ng Senado, abusuhin ang konstitusyon, abusuhin ang right ng sambayan ng Pilipinas. Sir, last na lang ho sa akin. Ah. Sir, sabi ho ng mga Marcos vlogger na mas maunlad daw ang Pilipinas ngayon kung ikukumpara kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano ang opinion ho ninyo? Sa akin, ang opinion ko, asan yung maunlad? Ano ang naging maunlad sa bansa natin? Maunlad ba ang mahal ang bilihin? Gaya ng sinabi ko kanina. Maunlad ba ang mahal ang krudo natin? Maunlad ba ang ganitong karahasan? Hindi po matatawag at hindi makukonsidered na maunlad. Dahil pag sinabi mo maunlad, dapat walang ganitong kaguluhan. Bakit nandito tayo sa Senate? Bakit nandito tayo sa Congress? Bakit nandito yung kapulisan natin? Yan po ba yung maunlad? Kaya kung maunlad po tayo, gaya ng sinasabi nila, dapat walang gutom, wala tayong naranasan ng ganito at walang korupsyon, at pantay-pantay ang pagtatrato sa mamamayan. Ito po hindi. Wala tayong political will sa ngayon. Sa nakikita ko ha, I don't know, ang osmo sa iba kung ganoon din. Wala tayong political will. Wala tayong kalayaan. Dahil lahat ng oposisyon, lahat ng kumukontra sa mali, hinuhuli, kinukulong, pinapatay. Yan po ang rehimeng Marcos noon at rehimeng Marcos Jr. ngayon na pinagpapatuloy ng Marcos Jr. Na gaya ng ginawa ng kanyang ama. Walang pinagkaiba. Sir, lalabanan ho ninyo ang mga Romualdez this coming 2028. Ano ho yung pangalan ho ninyo, sir? Ang pangalan ko po. Ako po si Doc Marvin Punag Giron. Marvin Giron. Ayan po. Anong district po yan? First District, District 1, including Tacloban City. Kasi yung district namin, composed of 7 municipality, including the Tacloban, dahil ang Tacloban kasi capital city. At ang Tacloban, kung matatanda natin, hawak din po ito ng mga Romualdez dahil pinsambu po ni Speaker yung mayor din dyan at sila na lang din ang nagpapalitan dyan. Thank you, sir. Thank you po. God bless. Hello, magandang hapon sa ating lahat. No? Ako po si Doc Marvin Punag Giron. Ako po ay taga Leyte, taga Tanawan Leyte at ngayon po ay nandito po tayo ngayon sa rally ng laban sa pag-i-impeach kay Sara. Ako po porsigido po ako na tumakbong kinatawan at congressman sa First District of Leyte. Dahil ako po ay taga roon sa amin sa Leyte, doon po sa amin lahat po ng mga tao doon takot lumaban kay Romualdez. Ngayon po si Romualdez ay huling termino na. Yung anak niya po yung tatakbo. At ngayon na po yung pagkakataon na tapusin natin ang dinastiya ng mga Romualdez na gaya ng ginagawa ng mga Marcos na minamana-mana nila. Kaya tutol po tayo sa impeachment kay Sara Duterte. Kung meron mang impeachment sa 2028, hindi sa ganitong pamamaraan na ginagawa ng administrasyon. Dahil alam naman natin na yung administrasyon ay bangag na pamumuno, walang matinong pag-iisip. Ako rin po ang national founder ng United Citizens Crime Watch. Ang aming grupo po ay pinamumunuan ng aming national chairman na si Atty. Torion at si Atty. David at si Atty. Mark Tolentino. At sana po sa mga taga-Leyte, sa buong Leyte, especially sa First District, nandito na po ang lalaban kay Speaker Romualdez, Doc Marvin Giron. Sure po yan, lalabanan ko po siya sa aming probinsya. Dok, nabanggit mo, maraming natatakot sa mga kababayan mo sa Leyte na lumaban kay Martin Romualdez. Ano nag-udyok sa'yo para labanan ng taong kinakatakutan sa lugar nyo? Kaya maglalabanan yung mga Romualdez dahil wala na sa aming pagbabago. 33 years na hawak nila yung probinsya namin, especially yung District 1. Lahat po ng lumalaban kay Romualdez, pinadi-disqualified. Nakaraang eleksyon, kung maalala nyo, si Ate Nini Bacali, pinadisqualified nila. Kaya ngayon, ako po ay purely na taga Leyte. Si Romualdez, katabing bayan lang namin, Tulusa. Kaya walang ibang lalaban kung hindi ako. Dahil ang gusto ko, pag tayo po ay
tulungan ng ating mga Pilipino na maihalal bilang congressman dyan. Babaguhin natin lahat pantay-pantay. Lahat sisimulan natin sa pagbabago. Aalisin natin ang mga Romaldis dyan. Sisimulan natin dyan sa Leyte ang paglilinis ng mga dinastiya na pinangungunahan nila. Sir Doc, Doc, hindi ba kayo nag-alala? Hindi po ba kayo nag-alala na dahil sa maagang pagsasabi na kayo lalaban na pagka-congressman ay hanapan po kayo ng butas para sa ganun ay hindi kayo matuloy sa Ginagawa na po labanan nila po? ngayon yan. Sa ngayong pangalang, sinisimulan na nila yung mga butas na yan. At ako naman po'y handa. Hindi po ako takot sa kanila, sa mga pamilyang Romualdez. Dahil sa amin, kilala namin kung sino-sino doon yung mga pamilya na nasa politika. Kaya yung mga Romualdez na yan, ito na yung napapanahon para wakasan na yung dinastiya nila sa probinsya namin. Para sa mga kalugar niyo po, Doc, ano po yung mga qualities po na meron kayo na maaaring ito yung taglay na pwedeng iboto kayo at maging pagkabagsak ng Romualdez para sa inyo na ikaw yung pinaka-the best na iluklok nila na congressman sa 2028 po? Unang-una po, ako po ay lehitimong taga Leyte. Ang Romualdez po, hindi po maikukonsidera na sila ay taga roon. Dahil sila po yung mga dayuhan lang naman doon sa amin eh. Mga dayuhan, hindi mo masasabi na sila talaga is talagang taga roon. Pangalawa, ako po ay qualified dahil kami lang po, especially sa mga Sara group doon, kami lang yung mga totoong oposisyon. Maraming mga nagpapanggap na Sara Duterte, pero hindi naman mga totoo. Kaya ang masasabi ko lang, ang magiging basihan natin, dahil tayo po'y bago. Tayo po'y walang bahid na korupsyon, tayo po'y walang bahid na mga pang-aabuso, mga ginagawang mga karahasan. Kaya yan lang po ang may gagaranti ako. Subukan natin ang bago. Palitan na natin ang mga Romualdez. Sa pamilya niyo, Doc, meron na po bang naging part po ng politika? Meron po, pero sa amin po, lahat doon po kontrolado nila. Marami po kong mga kapamilyang nasa kanila, marami rin po tayong mga kapamilya na against sa kanila na hindi nila magandang ginagawa. Thank you, Doc. Maraming Thank you, salamat. Doc. Good luck. Tulak na lang. Kasi wala na kami panggasolina. Di ba? Pero galing ako sa bahay, pagod ko sa bukid, may nagpuking. Dito talaga sa GSIS nagbook. So kumbaga, hinihila ang manubila ko na makarating dito sa Senado. Inarito na ako. Nagpakita po ako. Hi, Ma'am Fima. Good afternoon po. Sana, mga kapatid, ituloy po natin, bantayan po natin ang Senado. Kasi maraming ugong-ugong, haka-haka, naririnig na natin. Fake news man yan, or hindi totoo, basta mapagmatsyag po tayo. Hindi natin hayaan na ang mga kurakot dyan sa Senado, sila ulit ang upo. No way. Kaya, kung pwede po sana, nagkalat na nga po ngayon sa social media namin, lalo na sa mga GC namin, na tayong lahat magpalit ng profile na andun si Senator Alan Cayetano. Di ba? Kinalat po namin yan. Ngayon, nung nandito tayo sa panahon ni Pato, kaya nga pero kung mga post, Matibag versus Pato, hindi nila kayang tibagin ang Pato. Tama, hindi? Hindi nila kayang tibagin, lalong-lalo na ang mamamayang Pilipino. Kaya magkaisa po tayo, hindi natin hahayaan, mapagmatsyag po tayo, araw-araw para maagapan natin kung anumang panawagan sa gobyerno. Kasi kami mga TRS, isang chat lang sa amin, nandyan na ho kami. Katulad nung galing tayo sa House of Representatives noong nagarang Lunes. Pagdating ng alas 4, hindi pa tapos yung programa sa HOR. May kailangan ng tulong namin. Kaya kaming TRS, diretso na rito. Walang kain! Walang kain! Walang matulugan sa gabi. Nakatambay kami 3 gabi, 4 na araw. Kaya maraming salamat sa tumulong sa amin. Nagpaabot ng mga pagkain, tubig, yun lang po. Sapat na po sa amin yun. Kasi kami mga DRS, ang mission po namin, hindi po kami kayang bayaran ng pera.
Hindi po kami nanghihingi ng pera. Hindi rin po kami tumatanggap ng pera. Bakit? Mga driver lang po kami. Pero meron po kami paninindigan. Yan po yung pinaglaban namin. Di balay mangutang kami sa bahay. Huwag lang kami humingi o tumanggap ng pera galing sa mga politiko. Kahapon, saan ng DRS kahapon walang opisina? Every Sunday, kami mga DRS, sumasama po kami sa mga charity event. Ano po yung charity event? Yung mga may sakit, tinutulungan namin. Kahapon ang DRS, 3 charity ang pinuntahan. Isa Caloocan, isa Antipolo, isa Cavite. Kaya, yung mga nagpabalak na pumasok sa DRS, mag-isip-isip po kayo. Alam niyo kung bakit? Magastos po dito. Puro palabas, walang papasok. Puro gasolina, pagkain. Sir, nag-convey na ho sila ng impeachment. Ano ho inyo hong opinion? Opinion ko dyan, hindi lang basta opinion, may kasamang pakiusap. Ako ay nakikiusap sa mga senador na nandiyan sa loob. Kayo man ay pro or anti, dapat magkaisa na po kayo. Kung maaari lang, kaming mga mamamayang Pilipino ay nakikiusap sa inyo, mga mahal namin senador, na sana i-dismiss nyo na ang impeachment. Tigilan nyo na ang pamumulitika. Tama na po ang pamumulitika. Luray-luray na po ang katayuan ng ating bansa. Unahin nyo na po ang ugat na problema ng ating bansa. Tama na po ang pamumulitika. Kami nakikiusap na i-dismiss nyo na po ang impeachment na yan. Pagsasayang lang ng panahon at oras ang impeachment na yan. Hindi po yan kagustuhan ng mga mamamayan at walang mapapala ang mga mamamayang mahirap na Pilipino sa impeachment na yan. Kaya kung maaari, kami ay nakikiusap na tigilan nyo na po ang impeachment na yan. Dismiss the impeachment. Sir, mensahe ho ninyo sa mga congressman, even sa mga senador na gustong-gusto na matuloy itong impeachment ho na ito. Yung nga nakakapagtaka eh. Bakit gustong-gusto nilang matuloy ang impeachment? Ano ang benepisyo nito sa mga mahihirap na mamamayang Pilipino? Wala po itong benepisyo sa amin. Kaya kung maaari lamang, congressman o senador man, tigilan nyo na po yung impeachment na yan. Bakit ba kayo nang gigigil sa impeachment? Na wala naman pong mapapala ang mga mamamayang Ay, Ma'am Dang. Dismiss the impeachment at pakinggan nyo naman po ang pakiusap at daig ng mga mahihirap na mamamayang Pilipino. Unahin nyo na po ang tunay na ugat ng problema ng ating bansang Pilipinas. Tama na po ang pamumulitika. Tigilan na po natin yung pamumulitika na yan. Kawawa na po ang bansang Pilipinas. Lumulubog na po sa kumunoy ng kahirapan. Tigilan nyo na po. Yan po ay aking pakiusap sa inyo, mga mahal namin senador. Mensahe niyo ho sa mga makaliwa na nag-rally to impeach Vice President Sara Duterte. Sa mga makakaliwa na nagrarally para ma-impeach ang aming mahal na VP Sara Duterte, wala naman po kayong tunay na ipinaglalaban. Kaya tigilan nyo na rin po yan dahil kayo yung mga nababayaran lamang. Wala naman kayong tunay na esensya ng paikipaglaban. Para saan ang inyong paikipaglaban? Ano ba ang mapapala ng bansang Pilipinas kung sakaling ma-impeach si VP Sara Duterte? Wala. Walang benepisyo ito sa buong bansa. Kaya kayong mga makakaliwa, kung ano man ang inyong pinaglalaban, kung ano man ang dahilan kung bakit kayo narito, tigilan nyo na rin po yan. Maawa na po kayo sa bansang Pilipinas. Lahat po tayo ay apektado ng kahirapan. Lahat po tayo ay apektado ng mga pagsasayang ng oras sa impeachment na yan. Kaya dapat kayong mga makakaliwa, tigilan nyo na po yan. Magkaisa na po tayo. Yan po ang pakiusap ko sa inyo. Sir, sa tingin nyo, pagdating ho rito sa Senado, tungkol dito sa impeachment ni Sir, mensahe ho ninyo sa kabataan ng mga nagrarally dito. Oo, ngayon. ang masasabi natin dito sa mga nagrarally na to, sayang ang pinapaaral na kanila ng mga magulang. Nakita natin, naka-ID pa ng UP, which is nandito sila ngayon lumalaban. Kaya kahit anong gawin nila, hindi mananalo sila kasi nakikita naman natin mga musmos, may mga gatas pa sa labi, hindi pa mga butante. Hindi na nila alam kung anong kanilang pinaglalaban, mga hindot sila. Kaya ang panawagan natin, corn beef, corn beef, corn beef in PE now. Andito kanina kasama ko. Ewan Thank ko you, saan. Atty. Ilan ang t-shirt mo? Thank you. Mag-iikot ako. Yes, okay na. Hello, ma'am.
Magandang araw po. At bakit po ka... Napakagandang araw talaga kasi tayo binigyan ng blessings ng ganito. Oo, pero bakit kayo ngayon nandito sa mga kasama sa supporters ni VP Sara Duterte? Well, to impose the article impeachment na sinasabi nila na dapat daw i-impeach si Sara. Kala mo, sa totoo lang, pagod na kami mag-explain sa mga bulag, sa mga walang isip, at lalo na sa mga bayaran na sinasabi nilang vloggers, at lalo na sa mga tinatawag natin ng mainstream media. Pakiusap naman. Ang katotohanan hindi mo may katago kahit kailan. I was then a BBM volunteer, lead leader, mismo sa Luneta Calabaw. Yes. Dinenounce namin yun kasi ayaw namin mag-tolerate sa isang maling gawain. Na kung ano ginawa ni president natin, na sa tingin ko may mali talaga. Nag-tolerate, lalo-lalo na sa labanan, yung illegal drugs. Yes. Ang contest lang kay BBM na yun, why not have this hair follicle test? Drug test. Okay. Para walang usapin. Kasi yan ang number one ayaw din namin sa mga leaders namin. Pangalawa, lalo na sa korupsyon ng korupsyon ng blood control. Tapos, sa DSWD, meron din na nababalitaan, na isusulat, na halos lahat ay ahensya ng government may mga corruption. Yeah. Ang tanong, kailan ito matitigil? Paano na yung taxes na binabayad namin? Na kami mismo naghihirap sa aming mga trabaho para makapagbayad ng tax. Sa mga seniors, yan ang ginawa nyo. 20% discount, pero hindi lahat na may diskwento. Lalo na sa natawag na groceries. Walang discount ang toothpaste. Hindi na kami mag-toothpaste. Hindi na kami magsasabon. Ano na gagawin namin? Ano pa yung sinasabi nila ng discount? Bigyan nyo ng kaparaanan, pakiusap pa. Okay. Nandito kami para ilaban. Ang laban ng katotohanan na wag i-impeach ng ating VP Sara Duterte sapagkat naniniwala kami na sa kanya at sa tulong ng mamamayang Pilipino magkakaroon ng pagkakaiba ng pagbabago at may takot sa Diyos. Maraming salamat. May nagbigay ng tinapay. Yes. So sino man ng donors, maraming salamat. Marami pa rin na nagbibigay ng hindi namin inaasahan. Maraming pong salamat. At ganun din, lalo na sa mga tumutulig sa amin. Binabastos na kami. Kahit ako, bro, binabastos na yung FB page ko. Binabastos na. Pero, nire-report ko na lang. Yes. Thank you, Mami. Opo, thank you po. Sa tropang Bisaya, Na mga Solid Duterte, please like and share and subscribe kung kailangan niyo dahil dyan natin makikita ang ating suporta hindi lang sa pagpanood. May mabigat ba ang pag-click ng thumbs up button, ng heart button? Mahirap bang i-subscribe itong mga taong naghirap? Itong mga taong nagsakripisyo sa ulan at init? No! Kaya nanawagan ako sa iyo, magkaisa tayo ngayon, kahit malayo kayo, nasa Visayas, nasa Mindanao kayo, pero kayo malapit din dahil sa ating mga solid vlogger. Nakikita nyo ang pangyayari dito sa NCR. Sir, maniniwala ka ba? Tunayan ang mga ebidensya ko kung paano nila na binaboy ang flood control at kung saan idinala ni Don Gonzales yung 4.8 billion na ghost project. Yun po. Kaya hanggang ngayon po, ang kaso ko pending. Tapos sasabihin nila, i-refile ko yung kaso ko. Ay, grabe! Saan ka makakakita ang i-refile yung kaso ko? Dapat nananawagan po ako, Senator Alan Cayetano. Tulungan niyo po akong makamit hustisya. At yung isyam na dyan sa RTC ng Pampanga, sana po madisbar yung mga yan. Sinasabi ko na po sa inyo, paulit-ulit. Ito po ang mga judge talaga. Last na lang po to. Unang humawak sa kaso ko, si Judge Rivera. Pangalawa, Buenaventura. Pangatlo, Capule.
si Reyes, Simbulan, dalawang judge na Malik, at si Ami Petres. Sana po, nagmamakaawa po ako kay Senator Alan Cayetano. Maimbita po ako sa Senado na kaya ko pong patunayan na biktami kami ng flood control at namatay po yung mga magulang ko dahil sa flood control na yan. Kaya liniliis po nila sa karanasan ko po mula 2012 pa to 2012 pa. Na hanggang ngayon, hindi ko makamit-gamit ang hustisya. Maraming nakikinabang talaga sa DPWH. Grabe, matindi. Hanggang Paula Oyer. Walang yan. Nakakatanggap rin siguro ng maleta. Kaya tahimik si Silvestre Boseng. At pinagkaisan ako ng Paula Oyer sa Pampanga. Yun lang po masasabi ko. At Thank you, ma'am. DRS, number 1 na magbantay lalong-lalo na sa corruption. Kasi, pinanamana po namin yan noong panahon ni Tatay Digong. Kailan ba nabuo ang DRS? Nabuo ang grupo ng DRS, Duterte Rider Supporter, noong panahon na kinidnap si Tatay Digong. Ngayon, kikidnapin na naman nila si Bato. Kaya hindi na tayo papayag kasi noong panahon ni PRRD, wala ko tayong magawa. Gawa na nasa airport. At saka hindi po tayo ready. Ngayon, sa panahon ni Senator Bato, meron na tayong experience noong panahon ni PRRD. Kaya talagang inagapan namin na hindi madukot si PRRD si Bato. Bakit natin kailangan dukutin, ipadala sa daig si Bato? Na meron man tayong Korte Suprema dito. Pangalawa, yung TRO, sa tingin nyo, may resulta na ba? Yung TRO, para sa akin, hindi po yan papaboran ng Supreme Court. Alam niyo kung bakit? Wala naman kasing kaso sa Bato. Bakit kaya yung temporary, ipasura yung TRO ni Bato? Wala man siyang kaso dito sa Pilipinas. Kaya, sampahan niyo ng kaso. Di ba? Kaya, sa mga kasama natin dito, sa kapulisan, na naririto sa ilalim ng ulan, huwag ko kayong mag-alala mga sir. Kasi ang grupo po ng Maisog, kami po yung isang organisasyon na hindi nanggugulo. Kami na po dito ay sumisigaw. Kinalampag ang ating gobyerno na tutulog. Kasi hindi natin maramdaman na mayroon po tayong presidente na mamamahala sa Pilipinas. Kasi ang nagpapatakbo sa ating gobyerno, si Lisa, yung mga advisor niya, kumbaga, si Bongbong Marcos, walang bayag yan. Hindi marunong mag-desisyon. Tingnan mo sa panahon ni PRRD, pandemic. 3 araw, 4 na araw, na isa batas agad ang bayanihan. Naalala nyo ba? For this time, na ipasagad ang bayanihan. Kaya, magkaisa tayo. Araw-araw, sa umaga, ang magkita-kita po tayo mga vloggers. Ang grupo na Maisog at DRS, alas 10 ng gabi, araw-araw hanggang Lunes hanggang Huwebes, nandyan po kami nag-iingay sa harap ng Korte Suprema. Pagkatapos doon, ang Maisog naman ay lilipat dito sa Senado. Kaya, ipagdasal po natin ang hinaing ng taong bayan, lalong-lalo na sa ating Magic 13 na mga senador, na sana isa sa inyo walang bibitaw. Kasi pag buo kayo, pagdating sa impeachment, kayo ay upo ng senador judge. Sigurado, 100% panalo tayo dahil walang impeachment na magagawa. So hanggang dito na po ako. Basta para sa Diyos, para sa bayan, at para sa kapwa, mabuhay po tayong lahat.